Magandang tanghali po sa ating lahat. Naging matagumpay naman po ang inilaga nating pagkilos dito po sa siyudad ng Naga. Nagsimula ito ng alas 9 at natapos po ng alas 12 ng tanghali. At inaasahan po mamayang alauna ng alas 3 ay meron pong pagtatanghal na patungkol sa musika. Sa hanay po ng Alliance of Concerned Teachers bilang isang malaking union dito sa Region 5, sa Bicol Region, ang pinaka-obheto po o pinaka-layunin ay itambol ang isyo ng paglaban sa matinding korupsyon o pagnanakaw sa kaban ng bayan na ginagawa ng rehimeng Marcos, kung saan matitingkad po yung usapin ng burokratang kapitalismo o yung pagpapatakbo sa gobyerno na parang negosyo at sindikato na kung saan nagpapayaman lang mga politiko gamit po ang mga iba't ibang forma tulad ng budget insertion, pagnanakaw ng mga politiko, congressman, mga kontraktor, mga engineer. At yung pork barrel po sa kabuuan ay matagal ang panawagan po yan at talagang dapat alisin na ang pork barrel. Kaya lang, ang nangyayari po ay nagiging venue pa ang mga pork barrel na yan para sa burokrating katiwalaan ng mga politiko sa ating bansa. At panawagan din po na singilin ang rehimeng Marcos sa mga nangyayaring katiwalaan sa atin at papanagutin din si Inday Sara sapagkat si Inday Sara po ay may pananagutan din tulad ng pandarambong dito sa Confidential Fund, Intelligence Fund, at gawin din po yung mga extrajudicial killing sa bansa na isinagawa ng kanyang tatay na si Roa Duterte at kasalukuyan niyang nasa usapin ng ICC. Ang usapin po ng mga paglabag sa karapatang pantao ng panahon ng martial law o batas militar ay hindi naman nagbago. Patuloy pa rin ang paglabag sa karapatang pantao noong panahon noon ng batas militar at sa kasalukuyan ay padagdag ang bilang ng pinapatay o biktima ng extrajudicial killings. Gayun din yung pang-ekonomiya at pang-politikang pansibil at pang-politikang karapatan ng mga mawang Pilipino tulad ng mga pangangamkam ng lupa sa magsasaka, usapin ng sahod na nakapako sa mga manggagawa, mga benepisyo na dapat mapunta sa mga guro tulad ng pagpataas ng sweldo ay mukhang nagbibingi-bingi ng pamahalaan. At hindi lang yun. Sa gitna ng mga panawagang pang-ekonomiyang kahilingan ng mga mamamayang Pilipino sa iba't ibang sektor, ay ito naman sa kabilang panig ang mga politiko nagnanakaw. Katunayan, ang 1.7 trillion ay pwede na sanang makapagpatayo ng mga 800,000 classrooms at 200 na hospitals. At yung sinasabing 100 billion nitong Senate investigation simulang 2014 o 2016 pataas ay tingnan natin na pwede na sana ipatayo ang 100,000 na classrooms. Pwede na sana magpatayo ng mga upuan. Pwede na sana magpatayo ng 200 na hospitals. Pwede na sana pabakunahan ang 50 million mga bata. Maraming sanang pwedeng ilaan sa mga serbisyong palipunan tulad ng sistema ng edukasyon at iba pang serbisyong palipunan. Kaya sa kabuuan, ang nangyayaring katiwalian sa pamahalaan ay hindi na bago. Noon pa man hanggang sa ngayon ay tumitindi at mukhang nauukok na bubulok na. Kailangan na itong isang malakas na panawagan na kumbaga palitan ng sistema. Ang pagpapalit ng sistema ay nangangailangan ng malakas na pagkilos ng mamamayan. Kasi nakikita natin itong isa lamang sarswela, mga investigasyon pero wala namang napapanagot, mga kung ano namang in age of legislation pero wala namang nakukulong. Nakakalungkot, di ba? Minsan pag ang simpleng mamamayan, nagnakaw lang ng sinasabi natin pagkain sa tindahan, ay napaka-bilis ikulong ng pamahalaan. Subalit kapag mga magnanakaw sa mga kontrata tulad ng flood control, mukhang ginagawa pa yata state witness ng pamahalaan. Dito, may papakita natin ang social injustice na kapag mahirap, ang bilis ng hustisya. Pero pag mayaman, mukhang nagigipang state witness ng pamahalaan. Isa lamang itong nakakatawang mga hakbangin, no? Pero hindi dapat tayo dito magpatali sapagkat ang usapin ng katiwalian ay nakaugat na sa ating lipunan. Nararapat lamang ang mga pinagkaitan ng karapatan at kinabukasan ay tumindig, mga magsasaka na inagawa ng lupa, mga manggagawa na sinisibak sa trabaho, mga guro na hindi pinapakinggan ng tinig sa kanilang mga benepisyo at karapatan, mga maralitang inagawa ng kanilang mga tirahan, mga diniscriminate na mga katutubo, mga panggitang sektor na biktima ng mataas na buwis sa mataas na presyo ng bilihin, at ang usapin ng katiwalian sa ating pamahalaan ay tinatamaan lahat ng sektor
at uri sa ating lipunang Pilipino. So, yun ang gusto nating patingkalin, ano? Ang usapin ng katiwalian ay hindi dapat pinapalagpas ng mga mamamayan. Walang kulay dito kung pula ka o dilaw. Basta usapin ito ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Magkaisa tayo na labanan ang korupsyon at papanagutin ang mga Duterte at singilin ang rehimeng Marcos. Ilan po yung mga nakiisa sa kilos protesta, sir? May mga iba't ibang sektor ito, ano, mula sa mga mamahayag pang campus, mga leader estudyante, mga student councils, may leader kababaihan, mga mula sa magsasaka, at meron din sa panggitnang uri tulad ng mga teachers. Andyan din po yung Bunyog, meron din po dumalo sa UP alumni, at may mga iba pang mga sektor. Tinataya natin mga 500 yung mga delegado mula dito sa Naga City. Sa palagay niyo po, sir, ito pong malawakang kilos protesta, marinig po kaya ng ating gobyerno ang inyo pong kahilingan? At tulad po ng binabanggit natin paulit-ulit sa ating mga aral na kasaysayan na ang sama-samang tinig po sa pamamagitan po ng sama-samang tinig at pagpapalakas ng tinig ng mamamayan ang uuga o yayanig sa Estado. Sabihin po natin na puta-putaki, hiwa-hiwalay ang mga boses sa iba't ibang probinsya. Pero kapag ito po ay nagkaisa sa lahat ng mga reyon at buong bansa at tuloy-tuloy po at ito at sustenido, ang boses po natin ay nagkakaroon ng hugis. Ito po ay nagkakaroon ng malakas na impact sapagkat nauuga po o nayayanig ang Estado na magbantay mismo sa sarili nila. At katunayan nga po, mukhang nauga nga. Katunayan yung sa PhilHealth mukhang ibinigay nga ng pamahalaan at binabalik ngayon dun sa tamang ahensya ng government bilang pagpapakita dahil ito epekto ng pagkilos ng mga mamamayan. Wala pong imposible kapag tayo po ay patuloy na lumalaban sapagkat nung panahon baga po ng martial law, nangyari baga pong pagpapatalisik sa Marcos ay dahil din sa mga tinig ng mamamayan mula sa iba't ibang sektor. Nangyari din ang pagpapatalisik kay Estrada, wala din sa tinig ng mamamayan. So, walang imposible kapag ang mamamayan mismo ay nagsama-sama at nagkaisa para po labanan po ang usapin po ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Ang akin po lang mensahe po ay bilang isang guro ng bayan, tayo po ay hindi lamang nakatali sa 4 na sulok ng silid-aralan, tungkulin po nating aralin ang lipunan at ang mga mag-aaral na estudyante natin ay narapat nating turuan na itaas ang kanilang kamalayang panlipunan. At bilang teacher, hindi lamang po tayo nagdaldalan chok, kundi ito pong ating boses ay makapangyarihan dahil po tayo ay profesional na maaaring makapaglikha ng opinyon publiko. At hindi lamang po ang hal ng kaguruan, ang mga magsasaka po, ang mga manggagawa, ang mga estudyante, ang mga leader ng simbahan, at mga makabayang politiko po ay dapat po na tumindig po dito sa ating nangyayaring karimari-maring na pagnanakaw ng mga politiko at ito po ay sistema systemic kung saan dapat labanan natin ang sistemang ito.